May natukoy na ang gobyerno na 39 na potential sites para sa rain catchment project sa Metro Manila. Layo ng gobyernong palawakin ang temporary water shortage o yung paglalagyan ng tubig ulan sa rehiyon. Matapos maperwisyo ang mga residente, motorista at commuters ng malubog sa baha ang ilang bahagi ng NCR. Ilan sa mga natukoy na lugar ay nasa Parañaque, Quezon City, San Juan, Navotas, Pasay, Pateros, Malabon at iba pang bahagi ng Metro Manila. Ang listahan ng mga potensyal na pagtatayuan ng catchment project ay binuho ng Dutch engineering consultancy firm na Royal Haskoning DHV. Ayon sa MMDA, napili ang mga lokasyon dahil sa nature-based solution, gaya ng underground na catchment at lowered na open spaces. Samantala, binibilisan na po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pag-issue ng resolusyon para may alis na ang value-added tax o VAT sa system loss charges. Sa pagdinig po sa Senado, tiniyak ni ERC Chairman Francis Saturnino I na susundan ng ahensya ang due process sa pagpapatupad ng alituntunin nito. Magsasagawa po ang ERC ng public consultation sa August 25 at inaasahang mailalabas ang resolusyon kinabukasan. Magiging epektibo ang resolusyon 15 araw mula po sa publication nito at paglabas ng counterpart na circular mula po sa BIR. Maalalang inanunsyo ng ERC ang draft resolution na layong ideklara ang system loss charges bilang government-mandated pass-through cost para hindi na ito mapatawan pa ng VAT at mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino sa kuryente. Sumampa na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Higit 50,000 mga magbubukid at 40,000 ektarya ng agricultural areas ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kabuuang halaga, higit 700 at 74 na milyong piso ang pinsala sa palay. Lagpas kalahating bilyong piso naman ang pinsala sa high-value crops at 85 milyong piso naman sa mais. Higit 9 na milyong piso naman ang lugi sa sektor ng fisheries and aquatic resources at 14 na milyong piso naman sa livestock gaya ng manok, baboy, baka, kambing at iba pa. Umakyat po ang bilang ng mga Pinoy na kinokonsidera ang sarili bilang mahirap. Base po sa survey ng Octa Research nitong Hulyo, nasa 10.3 milyong mga Pilipino ang nagsasabing mahirap daw sila. Katumbas po yan ng 39% o halos 4 sa 10 Pilipino. Mas mataas po yan kumpara sa 35% na naitala naman noong buwan ng Marso. Ang ibig sabihin, nadagdagan ng 1 milyon ang bilang ng mga Pilipinong nakakaramdam na sila ay mahirap sa ikalawang quarter ng taon. Nasa 18% lang ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 42% o malaking bahagi ng mga na-survey ang hindi masabi kung sila ba ay mahirap o hindi. Isinagawa po ang survey mula July 4 hanggang July 11 na mayroong 3% margin of error. Posible namang bumuo ang Senado ng ad hoc committee para matalakay kung paano muling pasisiglahin ang ekonomiya. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, maaaring ilunsad ang Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth or RISE Ad Hoc Committee sa susunod na linggo. Magsasama-sama rito ang mga chairperson ng iba't ibang komite para talakayin kung paano palalakasin ang ekonomiya. Sabi ni Gatchalian, naging matumal ang paglago ng ekonomiya nitong mga nagdaang quarter at hindi rin nakatulong ang external challenges o yung mga hamon na nag-ugat mula sa mga kaganapan sa labas ng bansa. Kaya naman kailangan na raw pag-usapan ng ekonomiya sa lente ng lehislatura. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.